Sa video ito pag-uusapan natin ang teorya nga patungkol nga sa sinasabing sekretong paraan nga ni Brook upang mailigtas nga si Gonko. Sa mundo ng One Piece, may mga laban na hindi kayang resolbahin ng lakas. May mga kalaban na hindi mo matatalo sa suntok at may mga sugat na hindi makikita sa katawan kundi sa kaluluwa. Sa mga pinakamagong kabanata ng One Piece, lalo na mula sa chapter 1149 pataas, unti-unting nagiging malinaw na ang tunay na digmaan ay hindi lang pisikal. Ito ay isang digmaan ng pag-iral ng identity at ng kaluluwa. At sa gitna ng digmaang ito, may isang karakter na madalas maliitin, isang skeleton, isang musikero, isang comic relief. Ito ay si Brook. Ngunit paanong itong si Brook, ang Soul King, ay hindi lang basta-basta Straw Hat? Paano kung siya ang nag-iisang tao na kayang iligtas ang isang kaluluwang hawak mismo ni Imo? Ito ang teorya kung paano si Brook ang maaaring maging susi sa pagligtas nga kay Gonko. Hindi sa pamamagitan ng espada, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan sa kaluluwa. So unahin natin ang pinakaimportanteng katotohanan. Si Brook ay pero buhay. Hindi metaphor, hindi simbolismo, ito ay literal. Ang Yomi Yomi Nomi ay hindi lang nga devil fruit ng resurrection. Ito ay pruweba na sa mundo ng One Piece, ang kaluluwa ay may sariling batas, hiwalay sa pisikal na katawan. Si Brook hindi lang nakabalik sa buhay, nawala siya, naglakbay ang kanyang kaluluwa at kusang bumalik sa kanyang katawan, at dahil dito, siya ay naging isang anomaly. Hindi lang siya nag-i-exist sa mundo ng buhay, may access din siya sa mundo ng maka. Ngayon, ilipat natin ang pansin nga kay Gonko. Sa kasalukuyang estado niya, malinaw na ang kontrol ni Imo ay hindi basta utos o manipulasyon. Hindi ito katulad ng karaniwang mind control sa One Piece. Ang nangyari kay Gonko ay mas malalim. Ito ay parang unti-unting pag-overwrite ng kanyang pagkatao. Isang proseso kung saan sariling kalooban ay kinain ng mas mataas na presensya, isang uri ng abyss level at kung matatapos ito, ang magiging resulta ay hindi lang kamatayan kundi ganap na pagbura ng kaluluwa katulad ng sinapit ni Saturn. Kung ganito kalalim ang problema, malinaw na hindi sapat ang karaniwang solusyon, hindi uubra ang haki, hindi sapat ang suntok, hindi makakatulong ang espada. Ang laban na ito ay kailangan nga ng isang taong marunong humawak ng kaluluwa mismo, at dito na nga papasok si Brook. Ano-ano nga ba ang maaaring daan upang nga mailigtas nitong si Brook si Gonko? Number 1, soul extraction. Kung pagbabasihan nga natin ang manga, malinaw na hindi simpleng life after death ang Yomi Yomi Nomi. Ang prutas ni Brook ay isa sa iilang devil fruit na direktang kumikilala sa kaluluwa bilang hiwalay na entity sa katawan. Sa Whole Cake Island arc, malinaw na ipinakita ni Oda ang hierarchy ng soul-based power. May kakayahan si Big Mom na kumuha ng lifespan, magbigay ng kaluluwa sa mga bagay at kontrolin ang mga homies. Pero may isang eksena na sobrang mahalaga at madalas nakakaligtaan. Nasaktan ni Zeus, hindi dahil sa lakas, hindi dahil sa haki superiority, kundi dahil ang espada ni Brook ay tumama mismo sa kaluluwa. Dito palang kinumpirma na ng manga na ang kapangyarihan ni Brook ay hindi illusion o visual effect. Ito ay direct soul interaction. Ngayon, i-apply natin ito kay Gonko. Ang control ni Imo ay hindi katulad ng simpleng possession. Hindi ito parang may multo sa katawan. Ang mga galaw ni Gonko ay parang may sariling kamalayan pero hindi malaya. May emosyon pero pilit. May pagkatao pero nilamon. Ibig sabihin, ang kaluluwa niya ay nandoon pa pero naka-anchor o kaya naka-chain sa isang mas mataas na presensya. At kung may kakayahan si Brook na tumama at makipag-interact sa kaluluwa, logical na possible ang selective extraction. Hindi pagpatay, hindi pagwasak ng katawan, kundi paghila sa kaluluwa palabas ng dominasyon ni Imo. Isang bagay na walang ibang karakter ang may malinaw na manga fit para gawin ito. Number 2, Devil Awakening, Yomi Yomi Nomi. Sa manga, ang awakening ay laging may pattern. Ang epekto ng kapangyarihan ay lumalawak. Hindi na lang sarili ang naapektuhan, kundi ang kapaligiran o ang ibang nilalang. Para kay Brook, ang base power niya ay ang sariling kaluluwa, ang sariling katawan, limitadong soul projection. Kung i-awaken ang Yomi Yomi Nomi, logical na susunod na hakbang ay ang external soul manipulation.
Hindi lang paglabas ng kaluluwa niya, kundi pagpasok at pakikialam nga sa kaluluwa ng iba. Hindi para kontrolin, kundi para stabilize. Sa konteksto ni Gonko, ang awakening ni Brook ay maaaring pagbukas nga ng isang uri ng soul space, isang pansamantalang lugar na kung saan napuputol ang impluwensya ni Imo. Hindi naaabot ng abyss level authority at pwedeng i-repair nga ang kaluluwa bago nga tuluyang masira. Ito ang tinatawag natin na soul CPR, isang proseso kung saan nga pinipigilan nga ni Brook ang tuluyan ngang pagkaubos ng self ni Gonko. Pangatlo nga ay ang music-based liberation, memory, will, and soul. Isa sa pinaka-consistent nga na tema ng One Piece ay ito, ang alaala ang bumubuo ng pagkatao. Kita natin ito kay Robin at Ohara, Sanji at Germa, Kuma at nang nawalang alaala at maging kay Luffy na ang will ay ang pinakamalakas ng mga taong naaalala niya. Ang musika ni Brook ay hindi lang pang-entertainment. Ito ay trigger ng memory at identity. Sa mga paulit-ulit na ipinapakita, ang tunog at ritmo ay may epekto ngang emosyon at kalooban. Kung ang kontrol ni Imo ay nakabase nga sa takot, pagbura ng sarili at pagsuko ng will, ang musika ni Brook ay natural na kontra dito. Isang kanta ang maaring magbukas ng lock memories, magpapaalala kay Gonko kung sino siya bago ang kontrol at magbigay ng emotional anchor para makabalik nga ng free will. Hindi ito agad sisirain ang kontrol ni Imo, pero ito ang bitak. At ang One Piece, isang bitak lang ang kailangan para gumuho ang isang Diyos. Pang-apat, soul transference, last resort but not impossible. Ngunit ang pinakadelikado at pinakamabigat na bahagi ng teoryang ito, paano kung huli na ang lahat? Kung ang katawan ni Gonko ay ganap ng corrupted, permanently marked ng abyss o tuluyan ng pag-aari ni Imo. Sa ganitong sitwasyon, malinaw sa manga logic na hindi lahat ng katawan ay kailangang iligtas para mabuhay ang isang kaluluwa. Si Brook mismo ay patunay ang pacifista project ni Vegapunk ang clones at ang idea na ang consciousness ay pwedeng ilipat o store kung may available nga na sisidlan. Isang clone, artificial body o Vega created vessel. Ang kaluluwa ni Gonko ay maaring ilipat hindi para gawing weapon kundi para iligtas. At sino ang may sapat na kaalaman, karanasan at respeto sa kaluluwa para gawin ito? Walang iba kundi si Brook. Hindi bilang scientist, hindi bilang God, kundi bilang isang taong nakaranas ng nawalan ng katawan, mawalan ng mundo at bumalik mula sa wala. So yan nga guys, ang ilan nga sa mga sinasabing maaaring way upang mailigtas ni Brook itong si Gonko. So why this fits Oda's endgame writing? Si Oda ay hindi nagsusulat ng coincidence. Kung ang final saga ay tungkol nga sa katotohanan ng mundo, mga Diyos na nagpapanggap at kalayaang ninakaw sa katauhan ng tao, kung gayon, natural lang na ang laban kay Imo ay hindi lang suntukan, ito ay laban kung saan ang kaluluwa ang battlefield, ang alaala ang sandata at ang huling paalala na buhay ka pa. Kung si Imo ang Diyos na kumokontrol sa mundo mula sa dilim, kailangan niya ng kalabang hindi natatakot sa kamatayan at walang straw hat na mas may karapatan doon kaysa kay Brook. Ang Soul King ay hindi nga nandyan para pumatay ng Diyos, nandyan siya para bawiin ang mga kaluluwang ninakaw nito. At kung maiiligtas si Gonko, hindi ito dahil sa lakas, kundi dahil may isang skeleton na marunong tumugtog ng kantang nagpapaalala sa'yo kung sino ka bago ka nga lamunin ng dilim. At dito na nga nagtatapos ang teorya na ito. Hindi tungkol sa kung sino ang may pinakamalakas na haki, hindi tungkol sa kung sino ang may pinakamalaking hukbo. Ito ay tungkol sa isang tanong na paano mo ililigtas ang isang kaluluwang hawak ng Diyos ng dilim. At sa mundo ng One Piece, maaring ang sagot ay isang skeleton na may dalang musika at ang kapangyarihang tumawid sa pagitan nga ng buhay at kamatayan. Si Brook ang Soul King ay maaring hindi lang entertainer ng Straw Hats, kundi ang tagapangalaga ng mga kaluluwang hindi na kayang iligtas ng iba. At kung si Gonko ay maililigtas, maaring dito na magsisimula ang tunay na pagbagsak ni Imo.
Kung nagustuhan nyo ang teorya na ito, i-like nyo ang video, mag-comment kayo ng sarili nyong teorya at huwag kalimutang mag-subscribe sa Krong TV. Mas marami pa tayong malalim na One Piece theories na bubuksan. Hanggang sa susunod na video, ito nga si Krong TV kung saan binubunyag ang mga lihim ng mundo ng One Piece.